pinatawag na ng Beverly Hills Police ang ating cute na First Lady Lisa Marcos. Ayon po yan dito sa matinding pasabog ni Rigoberto Tiglao, columnist ng Manila Times, dito po sa issue ng Tantoco Coke Overdose. Matindi ito. Dito po sa post, basahin po natin kung gaano katotoo ito. Sasabihin na naman ng iba dyan, fake news. Kalat na po yan sa media. Yung iba nga lang ay binubura nila. Kalat na rin po sa social media at sa US media ay nababalita na po ito. Pero ito po, ay columnist po ng Manila Times po yan, na ito po yung pasabog po niya ngayon na kung saan napag-usapan na rin ito. Dahil alamin po natin yung tungkol po dyan dito sa unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. First Lady Marcos ipinatawag umano ng Beverly Hills Police dahil matapos ang pagpanaw ni Paulo Tantoco. Ibinahagi ni dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang isang dokumento kung saan makikita ang ulat umano ng Beverly Hills Police Department tungkol sa mga nangyari kasunod ng pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Ayon sa nasabing dokumento, 11:30 ng tanghali nang makatanggap ang BHPD ng tawag na paghingi ng tulong dahil sa isang individual na hindi na humihinga. Yun na nga yun. Pagdating sa hotel ay tumambad sa mga otoridad ang mga hotel security habang sinusubukang sagipin si Tantoco. Sa pamamagitan ng chest compression, ito pala yung mga nangyari, sinubukan pang sagipin ng mga otoridad si Tantoco, ngunit idineklara itong pumanaw ng alas 12 ng tanghali sa oras sa Amerika. Nakita rin ang mga white substance na nagkalat sa table at sa sahig. Tama nga yung nabanggit ni BP Sara dati. Dito na pinatawag ng BHPD ang tatlong personalidad kasama na si Lisa Araneta Marcos. Ang nasabing dokumento ay nakuha sa pamamagitan ng California Public Records Act. Patay, paano itanggi nila to? Paano nila itanggi ito? Bakit tahimik? Dapat ito yung pag-usapan talaga ngayon. Kasi ang cute nating First Lady ang nasasangkot dito. Kailangan nating malaman kung gaano ba katotoo ito. Hindi yung puro kayo puro kayo. Kasi ngayon may isang media dyan na puro update ng update. Ayun na, lumangoy na. Maya update, ayun na. May nakuha na, lumangoy na. Bawat siguro dive ng ina-update. Ngayon i-update nyo naman kami dito. Kagaya na ito, na iilan lang to, hindi naman lahat na nakakaalam po nito kasi may ibang media na hindi binabalita to. Kaya sa mga hindi nakakaalam, ay sana i-share po natin itong mga nangyari na to at mga dokumento na lumabas na ngayon. Sa bagay, yung ibang media ay nababalita na to, pero mukhang limitado. Ito ayon po kay Nenita Burang, ang gaba dili jud magsaba. Dako, umpisa na yan. Mas matindi to, ha? Mas matindi to. Kung totoo man, ha? Pero sa tingin ko legit yung mga pinapakitang dokumento. Tsaka nabalita din naman eh. Wala namang sinabi sa balita na fake news. Kung hindi, yung isa binura lang. Wala namang pasabi bakit binura. Sabi ni Mary Grace Lausog, karma talaga mabilis. Naku po. Sabi ni Marlene Alvarez, yan na umpisa na yung karma nyo. Kulang pa yan. Alam ko sobra-sobra tong karma. Mas matindi to eh. Kasi kung totoo man, ha, kung baga napatunayan kung ano yung haka-haka tungkol sa pamilya nila, lalo kay Dunyor, parang pag nabalitaan ito ng taong bayan na ito yung nangyari. Yung mga hindi pa naniniwala tungkol sa pulburon issue kay Dunyor, mukhang ito yung pwedeng dahilan kaya maniniwala sila. Kasi ito na. Di ba? Ito na po yung pwedeng maging dahilan para maniwala na yung iba. Marami na rin namang naniniwala kasi ayaw magpa-test eh. Sabi ni Biyahe ni Bay, kilala ko to. Hindi binabalita sa mga stream media na bias o yung mga bias lang hindi nagbabalita. Pero yung iba naman binabalita naman yan. Sabi ni Annabel Ventura, ano na Ate Claire? Ano sasabihin mo ngayon? Fake news? Hindi niya masasabi itong fake news. Kasi hindi lang mga vlogger ang naglabas na ito. May mga media na rin. May mga iilan na media na rin na naglabas na ito. At may dokumento. Hindi naman siguro tayo basta maniwala. Sayaw-yaw lang. Compare sa mga dokumento na lumabas na at binalita na sa US media itong tungkol dito. Kaya hindi na maitanggi ito. At maraming nakakaabang kay Auntie Claire kasi hindi nga sila nagtagumpay na matanggal po dyan si Eden Santos. Alam nyo naman, itong si Eden Santos ay talagang magaling po ito
na reporter, talagang itatanong niya yung mga issue na dapat nating malaman at hindi po talaga ito pakakawalan, itong issue ngayon. Titingnan po kasi natin kung ano yung maging reaction o paano ipagtanggol ni Auntie Claire itong mga Marcos, di ba? Tungkol dito sa issue na to. Hindi naman pwede sabihin siguro ni Auntie Claire dito na fake news. Nako, maraming magagalit sa kanya, hindi lang vlogger. Kasi may nagbalita na rin na mga media. Ano nga pwede sabihin niya? O baka hindi na niya sasagutin. Sasabihin hindi niya alam o wala siyang update. Naku po. Ayun ang abangan natin. Kung anong sasabihin, anong petsa na. 'Di ba? Kahapon mukhang walang balita. Kasi kahapon po ito pumutok itong balita na to tungkol po sa issue po ng ating cute na First Lady Lisa Marcos. Ngayon, wala pa rin balita. Anong oras na? Daming nag-aabang. Malayo maya-maya o bukas, 'di ba? Kawawa yung First Lady natin, Sus, kawawa naman, Baka naman kasi sinisiraan lang, Ano kaya sa tingin nyo? Paninira lang ba to? O totoo? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye.